Hi everyone, nandito na naman po ako. How's everything going? I hope everything is well sa inyong lahat. Nakaka-stress na ang pandemya, nakakadagdag stress pa yung mga balita lately. But just the same, life must go on, sabi nga nila. Kaya huwag tayo masyadong magpa-apekto. Alagaan pa rin natin yung ating physical and mental health. At syempre pa, huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa channel ko kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. And pakiclick nyo na rin yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated every time na may ina-upload ako dito sa channel ko. Medyo matagal-tagal din tayong walang narinig tungkol sa Dacera case. Siguro dahil nagsampa na ng kaso ang magkabilang kampo. At sa palagay ko ay nag-utos ng gag order ang korte. Ibig sabihin ng gag order ay yung bawal silang magsalita or magkwento or pag-usapan yung mga kasong isinampa nila, lalong-lalo na sa social media. Wala ring balita kung nagsimula na ba or kung kailan magsisimula yung mga kasong isinampan ng magkabilang kampo. Dahil so far, wala ring balita kung nakitaan nga ba ng probable cause yung complaints na isinampa ng NBI laban dito sa mga respondents. At wala ring balita kung ano ng estado ng mga kasong isinampa ng mga respondents laban kay Sharon Dacera at sa ilang mga pulis. Nasa Makati City Prosecutor's Office ang lahat ng ito. At so far, wala tayong naririnig na balita. Siguro dahil din sa ECQ kung kaya't hindi nakaka-function ng normal ang mga korte natin. Pero kanina, lumabas sa balita na nagsampa ng panibagong kasong administratibo ang top 5 respondents na sina Gigo de Guzman, Romel Galido, JP de la Serna, Valentine Rosales at si Clark Rapinan laban sa ilang pulis. Sinampahan nila ng kaso si Colonel Harold Depositar, yung Makati City Police Chief. Kasama sina Police Sergeant Danilo O. Amil, Police Sergeant June Alimorong, at si Police Corporal Louie Lopez. Ang mga kasong administratibo na isinampa nila ay ang cyber libel, incriminating innocent persons, perjury, slander, malicious persecution, at intriguing against honor. Kasama rin dito yung grave misconduct ng mga pulis. Yung mga unang kaso na isinampa ng mga respondents laban kina Sharon Dacera at dito rin sa mga pulis na ito ay sa Makati City Prosecutor's Office. At ito namang mga bagong administrative cases na isinampa nila kanina ay sa PNP Internal Affairs Service sa Camp Crame. Ang layunin nitong administrative cases na isinampa nila ay para tanggalin sa serbisyo itong mga pulis na sangkot sa kasong isinampa nila. At alam natin na kadalasan kung ang kasong isinampa ay conduct unbecoming of a police officer, kadalasan ang nagiging parusa nito ay natatanggalan sila ng mga benepisyo kasama na yung kanilang mga retirement benefits. Kung maalala kasi natin, si Colonel Harold Depositar ang namuno nung unang investigation na kung saan ay sinabi nga niya na ang cause of death ni Christine ay rape with homicide. At dahil sa report niya na ito ay nagpa-press con si dating PNP Chief Debold Sinas at sinabi nga ni Sinas na ang Christine Dacera case ay case closed na. Pero bago pa man makapag-issue ng warrant of arrest para sa mga respondents, ay lumabas din yung report ni Police Major Michael Sarmiento na kung saan sinasabi ng kanyang report na ang kinamatay ni Christine Dacera ay aneurysm. So nung isinampa ng PNP yung complaint nila sa Makati City Prosecutor's Office na rape with homicide, hindi ito tinanggap ng piskalya. Dahil ayon nga sa piskalya, kulang yung mga ebidensya na magpapatunay na may rape with homicide ngang naganap. At dahil dito, nag-utos nga ang Makati City Prosecutor's Office na magsagawa muna ng preliminary investigation kung may probable cause ba para ituloy itong kasong isinampa ng PNP. At inatasan din ng DOJ ang NBI na tumulong sa investigation. Pagkatapos nga ng ilang buwan ay naglabas ng resolution ang piskalya ng Makati City Prosecutor's Office at sinasabi nga nito na wala silang nakitang probable cause dun sa complaint na rape with homicide na isinampa ng PNP at tuluyan ng ibinasura yung complaint ng PNP. At dun naman sa investigation ng NBI, lumabas sa kanilang investigation na wala ring rape with homicide na naganap. Pero meron silang mga nakitang mga lapses o mga pagkukulang sa parte ng mga respondents kung kaya nagsampa rin sila ng mga complaints laban dito sa mga ilang respondents sa Makati City Prosecutor's Office. At pagkatapos na ibasura ng piskalya yung complaint na rape with homicide na isinampa ng PNP laban dito sa mga respondents, ay nag-file ng counter charges.
Itong mga respondents laban kina Sharon Dacera at sa ilang kasamahan nito, kasama na yung ilang mga pulis. At itong mga kasong isinampa ng mga respondents laban dito kina Sharon Dacera ay criminal case na isinampa nila sa Makati City Prosecutor's Office. At yung kanina naman na isinampa nila laban sa mga pulis ay administrative case na isinampa nila sa Camp Crame, sa PNP Internal Affairs Service. So huwag tayong malito dito. Dalawang klaseng kaso ang isinampa ng mga respondents laban dito sa mga pulis. Isang criminal case at isang administrative case. So ano nga bang pagkakaiba ng criminal case at administrative case? Pag sinabi nating criminal case, ito ay kasalanan na nagawa hindi lang sa pribadong tao, sa isang pribadong tao, kung hindi sa buong publiko. Kumbaga, ito ay kasalanan sa buong mamamayan. At ang buong mamamayan ay may interes na maparusahan yung nagkasala para hindi tularan. Kung kaya pag sinabi nating criminal case, ito yung people of the Philippines versus etc. etc. Ito yung criminal case. Kumbaga, ito yung kasalanan na kung saan ay naapektuhan at nabulabog ang mga mamamayan. At pag sinabi nating criminal case, may parusa ito, katulad ng kulong, multa, bitay, o danyos. Ito yung mga karampatang parusa kapag naakusahan ka ng criminal case. Pag sinabi nating administrative case, ang ibig sabihin naman ito, yung tao ay may na-violate o lumabag sa regulation ng isang opisina o ng isang organisasyon o halimbawa empleyado siya ng pamahalaan. Hindi makukulong ang taong naakusahan ng administrative case. Iba yung parusa nila. Like for example, dito sa mga pulis, kung halimbawa mapatunayan na nagkasala sila, ay matatanggal sila sa kanilang serbisyo. Or di kaya halimbawa, may isang doktor na nakasuhan dahil sa medical malpractice. Yung ahensya ng ating pamahalaan na kung saan under itong mga doktor na ito, itong organizations ng mga doktor or samahan ng mga doktor, sila yung magbibigay ng parusa, katulad ng revocation of license or matatanggalan sila ng lisensya. So ito yung kaibahan ng criminal case at ng administrative case. Kung kaya ang ginawa ng mga respondents, nag-file sila ng criminal case dati sa Makati City Prosecutor's Office and this time sinampahan din nila ng administrative case yung mga pulis. So, panoorin natin ngayon yung interview kay Attorney Mike Santiago, yung abogado ng mga respondents, pagkatapos nilang isampa yung administrative case laban dito sa mga pulis. Okay, para po sa inyong kaalaman, ito mga kinasuhan po ay sina Colonel Harold Depositar, yung chief ng Makati PNP, si Sergeant Danilo Owamil, si Staff Sergeant June Alimurong, at si Police Corporal Louis Lopez, yung investigador po. Well, yun nga, misconduct sa conduct unbecoming a police officer. At kung ano pa yung mga kaukulang paglabag, may kaugnayan doon sa kanilang pagkaka-illegal detention, yung kanilang pag-i-incriminate sa mga tao na walang kinalaman sa isang krimen at among others. So, kabilang doon sa sinampa namin, ina-touch namin yung aming complaint, yung criminal complaint laban doon sa mga pulis na isinampa sa Makati Prosecutor's Office. Hindi naman kasali ang nag-autopsy na si Dr. Sarmiento sa mga sinampahan ng kaso dahil ang autopsy result nito ang kanilang pinagpasihan para ma-dismiss ang kaso sa mga respondents. Ay wala po kasi sa aming palagay naman po ay si Major Sarmiento, si Dr. Nick Sarmiento naman, siya yung nagsagawa ng autopsy at yun nga ang aming pinanghawakan, yung kanyang medical legal report, ang aming pinanghawakan na naging batayan din ng Prosecutor's Office sa pag-dismiss ng kasong rape with homicide.
Saad ni Attorney Mike Santiago na siyang abogado ng mga respondents na hindi matanggap ng mga taga Makati City Police Station ang naging resulta ng autopsy. Kaya naghain pa sila ng panibagong reklamo. Makikita niyo naman hanggang ngayon medyo traumatic pa rin sa aming mga kliyente yung nangyari sa kanila. Yung iba hindi pa nakakabalik sa kanilang mga trabaho, nawalan ng trabaho. Tapos medyo hindi pa nakaka-recover sa kanilang experience. Meron pang mga, yung kanilang reputation, may mga nambabash pa rin sa kanila sa social media, etc. Di ba? Alam niyo naman kung anong consequence pag ikaw ay nasangkot sa isang ganitong controversial na, na kaso. Diin pa ni Gigo de Guzman na hindi na nila matiis ang ginagawa ng mga taga-NBI. To us, and the effects are indescribable, honestly. The thing is, we were willing to settle for just being for peace and quiet, but they refused to stop. And the thing is, I will not take it anymore. We will not take it anymore. They have to stop this. Ayaw naman magbigay ng pahayag ni Colonel Harold Depositara sa naturang isyo dahil saad nito na ipinapaubayan na niya sa kanilang mga abogado at legal counsel ang mga gagawing hakbang.